na naman, tayo ay sama-sama. Ang kamay na may pag-ibig, ipadama sa iba. May ngiti sa labi tayong magpupuring sama-sama. Itataas ang Diyos sa pagsamba. Linggo na naman, tayo ay mag-awitan sa saliw ng tutugan. Tayo ay magmahalan, may ngiti sa labi tayong magpupuring sama-sama. Itataas ang Diyos sa pagsamba. Na naman, limutin na ang tampuhan, kay Jesus ka tumangan, at tayo ay magmahalan. May ngiti sa labi tayong magpupuring sama-sama. Itataas ang Diyos sa pagsamba. Magpupuring sama-sama, itataas ang Diyos sa pagsamba. Itataas ang Diyos sa pagsamba. Itataas ang Diyos sa pagsamba.
tayo po lahat ay tumayo, maging ang mga nasa live stream po ay huwag niyo pong marapati na tayo po ay tumayo bilang paggalang po sa pagbasa po ng salita ng Diyos. Ang ating pong text, ang ating pong panawagan sa pagsamba ay nasa Salmo 150, 1 hanggang 6. Basahin po natin ng sabay-sabay. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin ninyo siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin ninyo siya dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin ninyo siya ayon sa kanyang marilag na kadakilaan. Purihin ninyo siya ng tunog ng pakakak. Purihin ninyo siya ng saltero at alpa. Purihin ninyo siya ng banderita at sayaw. Purihin ninyo siya ng mga panugtog na kawat at ng flota. Purihin ninyo siya ng mga matunog na simbalo. Purihin ninyo siya sa pinakamatunog na mga simbalo. Purihin ang bawat bagay na may hininga ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. Pagpalain po pagkakabasa ng salita ng Diyos.
Amen. Amen. Panginoon, tunay ngang ikaw. Salamat po, Panginoon, dahil ang katapatan mo ay aming namamalas, mapaumaga, mapatanghali, mapagabi. Salamat po, Panginoon, na sa mga awiting ito ay aming naihahayag ng aming mga puso. Ang iyong katapatan, Panginoon, na tunay nga po, Panginoon, sa simula na kami iyong nilikha, Panginoon, ang iyong katapatan ay wagas. Panginoon, narito po kami sa iyong harapan dahil sinabi mo sa iyong salita na ang lahat ng hininga ay dapat po ay magpuri sa iyo. Salamat po, Panginoon, dahil narito kami na ang laman ng aming puso ay purihin ka, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Lord, sinabi mo, Panginoon, na dapat purihin ka, Panginoon. Purihin ka sa kataas-taasan sa iyong sanctuaryo. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa kalangitan, O God. Panginoon, sinabi mo, Panginoon, na purihin ka, Panginoon, sa iyong mga gawa. Panginoon, salamat dahil ang mga gawa na ito, Panginoon, ang siya pong nag-uudyok sa amin, upang, Panginoon, ay mahubog po kami ayon sa iyong kalooban. Upang ang mga puso namin, Panginoon, ay magpuri sa iyo, sambahin ka, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan. Salamat, Panginoon, dahil sa mga talentong ibinibigay mo sa amin, sa aming pag-awit, sa aming pagsayaw, Panginoon, sa mga katalinuhan, Panginoon, sa paggawa ng mga banderitas, Panginoon. Ang lahat na ito ibinigay mo, Panginoon, sa isang layunin, ang purihin ka, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa nilikha mo ang langit at lupa at lahat ang naroroon. Dahil ang mga bagay na nasa paligid namin ay nagagamit namin, Panginoon, upang, Panginoon, ay purihin ka. Panginoon, salamat po. At tanging ang dahilan lang, Panginoon, kaya hindi kami nakakapuri sa iyo ay ang aming mga kasalanan. Kaya, Panginoon, narito po kami. Naninikluhod po kami sa iyong harapan. Ano man pong bahid kasalanan ang nakikita mo sa aming mga puso. Mga bagay na nagawa ng aming mga mata na hindi nakalugod sa iyo, ng aming mga kamay, maging ng aming mga labi, ng aming dila, Panginoon. Panginoon, ang lahat ng ito ay aming pakumbabang pinagsisisihan sa iyong harapan. At kami nagpapasalamat, Panginoon, dahil ikaw ay nariyan tapat na kami yung pinapatawad at nililinis kami sa aming mga karumihan. Panginoon, ninanais namin ang paglilinis mo. Masakit man ito, Panginoon, subalit ito'y magdudulot, Panginoon, sa amin, Panginoon, ng kabutihan. Panginoon, salamat po at naniniwala po kami, Panginoon, na lahat ay hinanda mo na. Maging nung umaga, Panginoon, na ikaw ay aming sinamba dahil sa anibersaryo po ng church na ito, Panginoon. Na kung saan, Panginoon, ikaw ang puno po ng church na ito, O God. Salamat, Panginoon, na ito'y, Panginoon, patuloy mo pinoproteksyonan. Salamat, Panginoon, na ito'y patuloy, Panginoon, hinuhubog ayon sa iyong kalooban. Salamat po, Panginoon, na walang humpay ang iyong mga anak na naglilingkod sa iyo. Dahil dito mo, Panginoon, hinubog kami, nakawangis at kalarawan mo. Ang purihin ka, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. At naniniwala po kami, Panginoon, na ang paligid ng bahay panambahan na ito, pinalibutan mo na ng iyong mga mandirigmang anghel, Panginoon. Na naman ang tangkain ng kaaway na ito, gambalain, hindi po siya magtatagumpay. Maging, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa live stream, Panginoon, na kung nasaan man po sila, Panginoon, ang mga mandirigmang anghel, nakapaligid sa kanila, nakasakasama nilang magpupuri sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Salamat po, Panginoon. Naniniwala po kami, Panginoon, na lahat ng aawitin sa iyo, Panginoon. Na ang lahat ng ito, Panginoon, ay malalatag na nando ng pagmamahal ng iyong mga anak, Panginoon. Na mula sa kanilang mga puso, Panginoon, aawitin nila ito. Dahil ninanais nila lahat kami, maging kaming mga nakikinig at aawit, Panginoon, ay itataas ang dakila mong pangalan. Salamat din po, Panginoon, dahil sa aming maririnig na yung salita sa gabi na ito. Naniniwala po kami, Panginoon, na nilang isabuna ang labi ng aming butihing pastor, Panginoon. Naniniwala po kami na naman ang mahahayag sa gabi na ito'y para sa aming kabubuti, Panginoon. Kaya Lord, ninanais namin na mapakinggan ito. Ihanda mo ang aming mga puso na ito'y maging isang matabang lupa upang, Panginoon, sa pagtanggap ng iyong salita, Panginoon, ito'y tumubo, mamunga ng marami, Panginoon. Minsan pa, Ama, maraming salamat po. At naniniwala po kami, Panginoon, na hindi po kami lilisan ng lugar na ito, na hindi taglay ang iyong kapurihan, na hindi taglay, Panginoon, ang pagpapala ng iyong salita. Minsan pa, Ama, maraming salamat po. Sa ilan po ang aming pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati kadakilaan. Ito po ang aming samo at dalangin na may pasasalamat. Sa tanging pangalan po ng Panginoong Jesucristo at sa gabay at patnubay ng Banal na Espiritu, kami pong lahat magsabi ng Amen.
ang haleluya. Sa gitna ng katanungan ko, itaas ang haleluya. Hindi na ako matatakot. Ako ay aawit sa gitna ng bagyo. Ang aking papuri itataas sa'yo. Mula sa pagkasira, pag-asa'y taglay. Kamataya ay nagabi, ang Diyos ay buhay. Sa Diyos ang papuri. 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 Sa presensya ng kalaban mo. Sa Diyos ang papuri. Higit pa sa pangangamba. Diyos ang papuri. Sa dalak ko'y isang awit. Sa Diyos ang papuri. Ang langit ay para sa'kin. Diyos ang papuri. Puso ang alay ko. Sa Diyos ang papuri. Nagdilim ay naglalaho. Sa Diyos ang papuri. Sa gitna ng kahalungan ko. Sa Diyos ang papuri. Ang langit ay para sa'kin. Sa Diyos ang papuri. Ako ay aawit sa gitna ng bagyo. Ang aking papuri itataas sa'yo. Mula sa pagkasira, pag-asa'y taglay. Kamataya ay nagabi, ang Diyos ay buhay. Ako ay
Amen. Praise the Lord. Lucas 8:40 hanggang 56. Pagbalik ni Jesus, masaya siyang tinanggap ng mga tao sapagkat siya'y hinihintay nila. Dumating noon ang isang lalaking nagngangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Nagpatira pa ito at nakiusap kay Jesus na sumama sa kanyang bahay, sapagkat ang kaisa-isa niyang anak na babae na maglalabindalawang taong gulang na ay naghihingalo. Habang naglalakad si Jesus papunta sa bahay ni Jairo, sinisiksik siya ng mga tao. Kabilang sa mga ito ang isang babaeng 12 taon nang dinudugo at hindi mapagaling ni numan. Naubos na ang kanyang kabuhayan dahil sa pagpapagamot. Lumapit siya sa likuran ni Jesus at hinawakan ni laylayan ang damit ito. Noon di tumigil ang kanyang pagdurugo. Nagtanong si Jesus, "Sino ang humawak sa damit ko?" Nang walang umamin, sinabi ni Pedro, "Panginoon, napapaligiran po kayo at sinisiksik ng mga tao." Ngunit sinabi ni Jesus, "May humawak sa damit ko. Naramdaman kong may kapangyarihang lumabas sa akin." Nang malaman ng babae na hindi pala maililihim ang kanyang ginawa, siya'y nanginginig na lumapit at nagpatira pa sa paanan ni Jesus. Pagkatapos, sinabi niya sa lahat ng naroon kung bakit niya hinawakan ang damit ni Jesus at kung paanong siya'y agad na gumaling. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya, makakauwi ka na." Nagsasalita pa si Jesus nang dumating ang isang lalaking galing sa bahay ni Jairo. "Patay na po ang inyong anak," sabi niya kay Jairo. "Huwag na po ninyong abalahin ng guro." Nang ito'y marinig ni Jesus, sinabi niya kay Jairo, "Huwag ka nang mag-alala. Manalig ka lamang at siya'y gagaling." Pagdating sa bahay, wala siyang isinama sa loob kundi sina Pedro, Juan at Santiago at ang mga magulang ng dalagita. Nag-iiyakan ang lahat ng naroon at kanilang tinatangisan ang patay. Ngunit sinabi ni Jesus, "Huwag kayong umiyak, hindi patay ang bata, natutulog lamang." Kinutya nila si Jesus sapagkat alam nilang patay na ang dalagita. Ngunit hinawakan ni Jesus ang kamay nito at sinabi, "Ineng, bumangon ka." Nagbalik ang hininga ng dalagita at ito'y bumangon. Pagkatapos, pinabigyang agad siya ni Jesus ng pagkain. Gulat naman ang mga magulang ng bata. Ngunit pinagbilinan sila ni Jesus na huwag sasabihin kanino man ang pangyayaring ito. Pagpalain po ang pagkakabasa ng salita ng Diyos.
with trumpets and the tambourines. Praise the Lord in chorus, let your voices sing. Praise the Lord. Shout the joy to God of the earth, sing glory to His name. Tell aloud His marvelous works, His righteousness proclaim. Glory and honor and blessing and power be unto the Lord. Come and let us make His name. Glory Behold, how good it is to sing praises to our God. How pleasant and delightful to praise Him. Behold, how good it is. Behold, how good it is. How pleasant and feeling to praise Him. Behold, how good it is. Shout the glory to God on the earth, sing glory to His name. Tell aloud His marvelous works, His righteousness proclaim. Glory and honor and blessing and power be unto the Lord. Come and let us sing His praise. Shout the joy to God on the earth, sing glory to His name. Tell aloud His marvelous works, His righteousness proclaim. Glory and honor and blessing and power be unto the Lord. Come and let us sing His praise. Come and let us sing His praise. Sing His Manalangin po tayo. At dinadalangin ko rin na to turn off na yung spotlight. Tas po natin ating mga kamay sa kalangitan. Ang tirahan ng ating Diyos na kabanal-banalan na doon din tayo papunta. Yung mga nauna sa atin ay naroon na. Nakataas po ang aming kamay, paggalang, patuloy po na itinataas ang inyong pangalan, Yahweh, ang Diyos na walang panimula. Elohim, tatlong persona, Ama, Anak, Espiritu Santo, ngunit isang Diyos. Nagpapatira pa kami sa iyong harapan, nagpapakumbaba, sapagkat alam po namin na ang sinisigaw ng mga anghel na nakapaligid sa inyong trono ay banal, banal, banal ang Diyos na pupuno ang sandaigdigan ng kanyang kaluwalhatian. Siya ang Diyos ng nakaraan, ng ngayon at ang darating. Karapat-dapat lamang po, Ama, humihingi kami ng paglilinis ng aming mga puso sa mga nagawang kasalanan. Salamat po sapagkat doon lamang namin maunawaan ang Biblia, sa patnubay at gabay ng banal na Espiritu. Kaya, Panginoong Hesukristo, linisin mo po ang aming mga puso sa mga nagawang kasalanan. Banlawan pong lahat ito ng inyong banal na dugo. At salamat po, ikaw ang aming tinatagpo ngayong gabi. Ikaw po ang makikipag-usap sa amin. Sapagkat tuwing pinagbubulay-bulayan namin ng Biblia, salita mo lamang ito. Hindi po salita ng tao. At dahil po doon, alam namin makapangyarihan, totoo, tunay, dalisay, at karapat-dapat na sundin sa buhay. Sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesukristo, inuutusan, pinahahay namin ang gawain ng kadiliman, anumang kapaguran, at sino man ang inalipid ng Diablo. Sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesukristo, salamat po
ikaw ang magpapalaya sa kanila pag narinig nila mabuting balita upang sila man ay tumanggap sa iyo at ikaw ay isuko ang kanilang mga puso at tagapiging-gabi ng Panginoon at tagapagligtas. Maraming salamat po, may mensahe sa amin ngayong gabi. Puno po muli ng pasasalamat sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Lahat po ng mga sumasamba, magsabi ng, pag-upo kayo, umupo, sabi niyo, umupo. Sabi niyo sa katabi niyo, mahal ka ng Diyos. Hallelujah! Amen! Yan. Purihin po ang Panginoon. Yung regular ho na sumisimba ng gabi, kaninang umaga, nakita ko na sila. Ano po? Bumati na sila sa akin. Sabi nila sa akin, Pastor, wala na kami mamayang gabi. Sabi ko, mamimiss kayo ni Manny Pacquiao. Andyan ho ba kayo? Ito po ang ating pagbubulay-bulay, yung 212. Yung unang 12 ay yung babaeng dinudugo ng 12 taon. Yung pangalawang 12 ay yung 12 anyos na dalagita na namatay. So tingnan po natin at ating tunghayan ano ang mga pangyayari at ano ang mga pulot aral na makukuha natin sa ating pagbubulay-bulay ngayong gabi. Yan, tingnan ho natin. Okay, may kumukontra ho, ayaw gumawa. Yung clicker. Ayan, hindi naka-unplug. O, paki-plug po. Yan. Unang 12, ano po, yun po ang binalakas natin noong nakaraang linggo, ang babae na dinudugo ng 12 taon. At pinagaling po siya ng Panginoong Jesucristo. Ano po? Kung nais niyo pong maalaala yun, pumunta lang kayo sa ating YouTube and Facebook account. Naroon pa yung sermon pong yun. Ito na po pagbabulay-bulayan natin. Ang 12 anyos na dalagita na namatay. So, purihin naman Panginoon, parehong 12. Yung isa, 12 taong dinudugo, pinagaling ni Lord. Ito naman yung 12 anyos na dalagita na namatay. At alam po natin, bubuhayin siya ng ating Panginoong Jesucristo. Kanina po doon sa aming worship, sa ating worship service, kanina umaga, kumanta ho yung mga edad na ganyan, below 12 years old. Hindi na ho mga bata, mga tinatawag natin na pre-teens. So yun ho ang context ng dalagitang ito. Doon muna natin makikita mga kapatid, ang katayuan at kalagayan ng dalagita. Sabi ho ng salita ng Diyos, Lucas 8:40 hanggang 42, pagbalik ni Jesus, masaya siyang tinanggap ng mga tao sapagat siya'y hinihintay nila. Ito po yung tinatawag ng mga Bible scholars na the year of popularity of the Lord Jesus Christ. So kumalat na ho na nangangaral siya, naghihimala siya, nagpapagaling siya, nagpapalay siya ng mga inaalihan ng demonyo. Kaya po naging popular na ang Panginoon at kung saan man siya pupunta, dinudumog siya ng mga tao. Ano po? Sabi ho ng 41, dumating noon ang isang lalaking nagngangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Pag sinabi ho yun, ibig sabihin, religious leader of the synagogue. So sa konteksto ho natin, kumaga, yun ho yung pastor ng iglesia. Kasi yun ho pinaka-main temple, doon lamang po yun sa Jerusalem during the time of the Lord Jesus Christ, the temple that was built by King Herod himself. Nakakatutuwa po kasi ang sabi diyan, nagpatira pa ito at nakiusap kay Jesus na sumama sa kanyang bahay sapagkat ang kaisa-isa niyang anak, remember 12 years old, ano po, na babae na maglalabing 2 taong gulang na ay naghihingalo. Yun ang sabi diyan. So habang naglalakad si Jesus papunta sa bahay ni Jairo, sinisiksik siya ng mga tao. At alam po natin yung babaeng dinudugo, hinawakan yung tassel ng kanyang robe at may power na lumaso sa Panginoon. Alam po ni Lord din yun. Kaya tinanong niya sino humawak ng kanyang tassel. So, last Sunday na ho natin binalangkas yun. Ano po? So, yun ang Renaissance painting, the Lord and Jairo's daughter. Okay? Nung dumating na ho si Lord doon sa bahay ni Jairo. Tuloy ho natin. So, yung pong tatay niya, pinuno ng sinagoga, ang tatay niya na si Jairo. In other words, meron ho siyang authority religiously at siyempre po, dahil po doon, kilala din siya doon sa lugar nila. Yun po ang isa natin makamansin. Alam mo natin, kaisa-isang mahal na mahal siya ng kanyang ama. Kasi isa pong anak. Diyan ba kayo? Pag-iisa lang, siyempre, mahal na mahal. Pag dalawa, mahal lang. Diyan ba kayo?
Ayan. Ilan ho ba kayo sa pamilya? Yung tanong, ano po? Ano ba po makikita natin? Malubha ang kanyang sakit at naghihingalo na. So, nung dumating ho si Jairo, nagpatira pa sa harapan ng Panginoong Kristo, yung dalagita po, naghihingalo na. May sakit, malubha. Yun po ang ating nakita doon sa ating binasa. At ito po ang unang makikita nating pulot aral. Basahin ho natin ang malakas. Ano po? Walang kasiguruhan ang buhay sa mundo. So, tingnan ho natin yung sinasabi ng aklat ng Santiago. Santiago 4, 13, 14. Makinig kayo sa akin. Kayong nagsasabi, ngayon o bukas, ay pupunta kami sa ganito at ganoong bayan at isang taong kami titigil doon, mangangalakal kami at kikita ng malaki. Yayaman na kami! Sabi ngayon ni Santiago, hindi nga ninyo alam kung ano mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Bakit kayo ganyan? Nagpaplano na hindi kinukonsulta kung ano talaga ang gusto ng Diyos sa buhay ninyo. Ang buhay ninyo ay parang ano lang? Parang usok lamang. Other translation, parang hamog lamang. Ano po? Pag ang araw ay sumikat na, ay sandaling lumilitaw at agad nawawala. Naalala ko po, tinawagan ho ako ng isang church member natin. Sabi niya, Pastor, meron hong dinala rito sa Shienz. Filipino family po ito. Sabi ko, ano nangyari? Kuwento ko sa inyo kung pwede lang napupunta agad kayo. So pumunta naman ako. Ang nangyari po, nagbabakasyon galing Pilipinas. Ang kanilang touchdown sa New Jersey, nandun yung mga kamag-anak. Pagkatapos nagrenta ho sila ng isang malaking 12-seater na minivan, ano po, at babiyahe papunta Orlando, of course. Kasi ganun lagi ano po, gusto lagi makita ang Orlando. Sabi ko, ayaw nyo makita yung Jacksonville? Hindi, Orlando. Ha? Dadaan kayo ng Jacksonville. O sige na nga, pupunta kami sa Jollibee. Anyway po, wala pang Jollibee nun. Doon sa Dunn Avenue sa 295, I-95, Dunn Avenue. Nandun na po sila. So, ika nga, nasa loob na sila ng Jacksonville. Tumaob ho yung 12-seater na van. Yung tiya po, on the spot patay. Yung dalagita, tumilapon siya, may tubig yung parang pinakakanal. Dahil ho, siyempre, nabagok yung ulo niya, nakalublob siya, inahon siya, comatose na siya. Kasi siyempre, pag hindi ho pinasok ng oxygen, hindi ho ba? Magiging comatose. So yun ho ang kalagayan niya. Nung pumasok ho ako doon sa ER, so sabi ko, ilang taon po yung anak niyo? Sabi niya, Pastor, 12 years old lang yan. Sabi ko, oh wow, pre-teens. Pre-teens na nakita. So, kinausap ko po, nag-pray ako, nag-share ako ng gospel. Ang nakatutuwa ho, lagi ho yung hearing gumagana pa kay comatose po. So, kagaya ho ni Sister Felicitas, si Willie Ligpit, nung kinausap ko, pagkatapos ng prayer, natanggapin si Lord. Kay Willie Ligpit, may lumabas uling luha rito. Si Nanay Felicitas naman, gumagano siya. Sabi ko, praise the Lord, kinakausap sila ng Lord. Anyway, yung dalagita, ganoon din. Nagre-respond siya, gumagano. Tapos yung tatay niya, nakatabi ko, sabi niya, anak, si daddy to. So very emotional ho yung situation. And alam ko po na hindi na yung gano'n, hindi na nakaka-recover. So in due time, bubunutin na lang po, decision. So imagine ang picture nitong dalagitang ito na pinagbubulay-bulayan natin yung anak ni Jairo. Ito po ang pangalawang pulot aral. Basahin natin ng malakas. Tanging Diyos lamang ang may hawak ng ating buhay. So yung lumikha at author po ng Pilipinong kanta, tanging Diyos lamang. Kayo nagsabi niyan. Ibig sabihin, pinapakinggan nyo. Totoo yun eh. Diyos lang ang nakakaalam talaga ng ating buhay. Ito po sabi ng awit 139, 13 hanggang 16, ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha. Kaya ho yung abortion, murder. Dahil ang lumilikha ng bata sis na pupunan,
Diyos. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Pinupuri kita, O Diyos, marapat ka ang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahangahangang tunay. Sa loob ng aking puso, lahat ito'y nakikintal. Ang buto sa katawan ng iyon ay hugisin sa loob ng bahay bata, do'y iyong napapansin. Lumalaki ako roon sa iyo'y di nalilihim. Ako iyong nakita na. Hindi pa man sinisilang. Batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay. So palala lang ho yun. Ang nakakaalam ng birthday at death day natin, si Lord lang. Pagkat ito'y nakatitik sa aklat mo, natalaan, matagal ng balangkas mong ikaw lamang ang may alam. Tanging Diyos lamang ang nakakaalam. Biblical po, ano po? Awit 31:15, basahin din natin malakas. Ikaw ang may hawak nitong aking buhay. Andiyan pa ba kayo? Iligtas mo ako sa taga-usikot mga kaaway. Meron akong in-interview, sabi na sa kanya, ilang taon na po kayo inang? 105 na, sabi niya. 105 na po kayo inang? Opo. Ano ho nyo ang ipinagpapasalamat nyo sa Diyos at nakarating ngayon ng 105? Sabi niya, nagpapasalamat ako sa Diyos kasi patay na ang lahat yung kaaway ko. Nandiyan pa ba kayo? Humor lang, humor. Kasi baka tulugan nyo na ako eh. Awit 90, 12. Buhay namin, umaabot ng 70 taong singkat, minsan na may 80. Kung kami malakas, ngunit buong buhay namin ay puno ng dusa at hirap, pumapanaw pagkatapos, dito sa sangmaliwanag, dahil itong buhay namin, maikli lang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumuno. Sa English, mas maganda eh. Teach us to number our days. Ang sinasabi ng psalmist, dapat marunong tayo paano natin gagamitin yung mga araw natin. Ha? Winawaldas mo lang ba yan? Ha? Sa bisyo, sa layaw? Ha? O yan ay ginagamit mo para lalo mong makilala ang Panginoon at paglingkuran ang ating Panginoong Diyos. Ano po, mga kapatid? Ang pananampalataya ni Jairus, suriin natin. Ito po ang nakatutuwa, ano po? Nakiusap siya sa Panginoong Kristo na pumunta sa bahay niya. Siya po yung nagmamakaawa, sabi ng Marcos 5:23. Nag-aagaw buhay po ang anak kong dalagita, maawa po kayo. Sumama kayo sa akin at ipatog ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya ay ano? Ha? Upang siya ay gumaling at mabuhay. So may pananampalataya si Jairo that the Lord is not only the healer, is also the one who can provide the restoration of life to his daughter. Yan. Tingnan natin. Magkaiba ang lalim ng pananampalataya ng centurion at ni Jairo. Alam mo natin, before chapter 8, doon sa chapter 7, meron namang centurion o leader ng Italian regiment ng mga Romano sundalo, ano po, na nagpadala ng kanyang mga alipin para pakiusapan ng Panginoon na pagalingin yung kanyang alipin. Alam mo natin yung istorya, ano po? Lucas 7:6, 7:9, 10. 9-10, sumama sa kanila si Jesus, ngunit na malapit na siya sa bahay, ay nasa lubong niya ang mga kaibigan ng kapitan, yung centurion. Sila ay sinugon ng kapitan, sabi kay Jesus ng ganito, Panginoon o Ginoo, huwag na po kayong magpakapagod. Hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking tahanan. Bakit po? Ang culture po kasi ganito. Yung mga Jewish people, they don't mingle with other races or culture. So yun po alam po nung centurion, nung kapitan. Ay sabi niya, hindi rin po ako karapat-dapat na humarap sa inyo. Ngayon ito po ang powerful, sabi niya, ngunit sabihin lamang po ninyo, at gagaling na ang aking alipin. Lord, just say it will happen. Ano sinasabi nung centurion? Lord, alam ko, kayo may authority, kayo may power, kayo ang Diyos na makapangyarihan na nagpapagaling. You can just say it. You don't have to come to my house. Alam po natin, gumaling yung alipin.
at pinuri ng Panginoong Kristo, yung kapitan o yung centurion, sabi niya, hindi pa ako nakakita ng ganitong pananampalataya sa buong Israel. Ang nagpakita pa sa akin na napakagandang pananampalataya ay isang Romano, the centurion. Yan. Ito, sabi dyan, namangha si Jesus na marinig ito, kaya tumarap siya sa napakaraming tao sumusunod sa kanya. Sinabi, kahit na sa Israel, hindi ako nakakita ng ganito kalaking pananampalataya. Yung mga Israelita, sinasabihin niya eh. Sunod kayo na sunod sa akin, pero nakikita ko mga puso nyo, wala naman talaga pananampalataya nyo, naghahanap lang kayo ng makakita, nag-uusyoso kayo, gusto nyo lang makakita na naman ng himala ko. Pagbalik nila sa bayan, anong sabi doon? Naroon ng mga isinugo na patay na nga ang alipin. Ano? Magaling na nga. Pinagaling ng Lord from a distance. Okay? Now, ano ba? Don't point. Punto po, basahin natin malakas. Kapag naroon ang pananampalataya, tumutugon ng Panginoong Kristo at hindi niya ipinahihiya ang mga lumalapit sa Kanya. So yun ang tanong ngayong gabi, lumalapit ka ba lagi sa Panginoon? Kaya umalaga yung quiet time. Magbulay-bulay kayo ng Biblia araw-araw. Yun ang pagkain natin spiritually. Pag hindi nyo ginagawa yan, kahit pakainin ko pa kayo every Sunday ng potluck. Ano ba kayo? Ha? Spiritually, kung di kayo kumakain ng salita ng Diyos, magiging malnourished kayo spiritually. Manghihina kayo spiritually. Pag inatake na kayo ng dyablo, isang hihip lang sa inyo, tumba na agad kayo! Mateo 17:20, sumagot siya, dahil sa maliit ang inyong pananampalataya, tandaan ninyo, kung kayo'y may pananampalataya sa Diyos na sinlaki ng buto ng mustasa, maaari ninyong sabi sa bundok na ito, lumipat ka sa roon, at ito'y lilipat nga. Tunay na walang bagay na hindi ninyo magagawa. Mahalaga ho yung pananampalataya. Paano ako magkakaroon ng pananampalataya? Kailangan mo, malaman mo ang Bible. Kasi ang pananampalataya mo sa Panginoong Kristo, aayon yan sa sinasabi ng mga pangako ng Diyos tungkol sa Kanya sa Biblia. At kung sino siya, malalaman mo yun pag nabubulay-bulay ka ng Biblia, nag-aaral ka ng Biblia. Mateo 11:28, babasahin natin malakas. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigyan ang lubha sa inyong pasanin at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Maliwanag ko yan. Po? Ang hamon sa pananampalataya ni Jairo. So, na-testing ang pananampalataya ni Jairo. Ang testing po ay ganito. Namatay yung dalagita. Naglalakad pa lamang, namatay na. Di ba kaya? Ay, akala ko ba dahil may pananampalataya, simba naman ako ng simba. Pakanta-kanta pa ako. Paturo-turo ba ako sa Sunday school? Tumutulong ba ako sa mga deacons pag naglilinis sila rito? Nagtuturo po ako ng Bible. Nagtana ng palataya naman ako. Bakit ganun po? Ano ibig sabihin? Ito po, nagsasalita pa si Jesus nang dumating ang isang lalaking galing sa bahay ni Jairo, patay na po ang inyong anak. Sabi niya kay Jairo, huwag na po ninyong abalahin ang guro. The Lord, the teacher. Diyan ba kayo? Diyan pa ba kayo? Ito po ang punto, mga kapatid. Ayan ang Renaissance painting. The dead child. Okay? The preteen. Punot aral, basahin po natin ng malakas. Minsan, sa kabila ng ating pananampalataya, lalo pang sumasama. Mga pangyayari. Ha? Yung pinaplano nyo mag-asawa, na bakasyon grande, naging hospitalization grabe. Di ba kayo? Yung inaasahan mong promotion, ang nangyari, natanggal ka pa sa trabaho. Sa halip na malutos ang problema, lumala na, dumami pa. Nangyayari, nananampalataya si Jairo, kaya nga niya inimbitahan ng Panginoon, nakiusap siya sa Panginoon, Lord, please, mapuntahan niyo yung anak ko.
Ba't pa niya iimbitahan kung hindi siya naniniwalang the Lord Jesus Christ is God and who is also what? The healer. Yan. Kamusta pananampalataya mo, kapatid? Kamusta ang paglalakbay mo sa iyong pananampalataya? Yun ang tatanungin sa atin ng Lord ngayon. Tatampo na ho ako kay Lord kasi hindi naman nag-i-improve, lalo sumasama. Lalo walang mangyayari pag ganun ang pananampalataya mo. Kasi minsan yun ang nangyayari. Dapat patuloy ka lang. Andiyan pa ho ba kayo? Ha? Tapos ilibak at tinawanan ang pananampalataya ni Jairo. Kinutya nila si Jesus sapagkat alam nilang patay na ang dalagita. Pero ang kinukutya din talaga nila, si Jairo. Patay na yung anak mo. Hopeless, useless, na imbitahan mo pa ang Panginoon. Ho, ho, ho! Alam niyo, nakatutuwa, narinig ni Jairo ang sinabi ng Panginoon at ang paghalakhak, panglilibak, at parang pagnising aso ng mga nasa paligid. Nakakita na ba kayo? Nakakita na kayo yung ngising aso? Di ba kayo? Patay yung ngisi, parang aso. Hindi ko gagayahin nyo, mamaya tawagin nyo pa aso eh. Pero alam niyo yung ibig sabihin? Patay na eh. Iimbita mo pa yung si Ginoo, si Lord. Ito po ang mahalagang pulot aral eh. Huwag kang bibitaw sa pananampalataya mo. Magpatuloy ka. Laro ba kayo? Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang bibitaw sa pananampalataya mo. Turo mo yung sarili mo, huwag kang bibitaw! Magpatuloy ka. Sinisigawan niyo ba kami, Pastor? Oh! Ang paglago ng pananampalataya ni Jairo. Tingnan natin. Lucas 8:51-52, pagdating sa bahay, wala siyang, ang Panginoong Kristo po yun, na isinama sa loob, kundi sina Pedro, Juan at Santiago, yung inner circle na tinatawag. Peter, James, and John. Anong mga magulang ng dalagita? 52, ano po? Nag-iiyakan ang lahat ng naroon at kanilang tinatagisa ng patay. Alam niyo, ang tawag yan sa mga yan, professional mourners. Yan ho yung mga professional na naglalamay. Binabayaran ho yan eh. Wala akong gagawin niya kundi umiyak. Kita niyo yung sa Middle East, pag meron namatay, totoo ho yun. Mga ganun. Nakakapangilabot, tapos, ano ba to? Yun ho yun. Yun ang nakita ni Lord, nakita ng mga alagad, nakita ng mga magulang, iniiyakan na yung dalagitang patay. Ngunit sinabi ni Jesus, basahin natin malakas ang sinabi ng Panginoong Jesus. Tulog lang? Ha? Parang yung mga nakikinig sa sermon, ano? May wala ho dito noon, sa ibang church lang yun. Hindi, patay ang bata. Sabi ni Lord, natutulog lamang. Bakit alam niya, may gagawin siya himala eh. Bubuhayin niya yung bata. Tandaan niyo, si Dr. Lucas ho, ang nagsulat ng Ebanghelyo ni Lucas. So, nung sinaliksik niya yan, alam niya yung word patay na yung bata. Hindi hinimatay, patay. Sabi nga ng mga Pinoy, patay kang bata ka na. Adyan ba kayo? Pulot aral, basahin natin malakas. Oo. Adyan ba kayo? Kanina lamang naglalakbay sila eh. Noong kanya, kinausap ang Lord, Lord, please naman, naging ano yan ako, please. Punta ka sa bahay ko, Lord, para ipag-pray. Patang yung kamay niyo doon sa noo para gumaling. Nakita niya yung babae na dinudugo eh.
Naglalakad na sila patungo sa bahay nila. Yung babae na may 12 taon na dinudugo, hinawakan yung tassel. Tapos nagkaroon ng discussion, sino humawak ng tassel ko. Lumabas ang kapangyarihan sa akin. Namin ng babae, ako po yun, Lord, kasi ano po, gano'n. Nakita ni Jairo yun eh. So alam ni Jairo, totoong may magagawa ang Panginoong Kristo. Walang imposible sa Diyos. Ha ha! Huwag kang bibitaw. Magpatuloy ka at huwag mong madaliin ang paglago ng iyong pananampalataya. Merong isang college student na mainipin. Kasi sabi niya, matalino ako eh. Gusto ko ma-promote ng advance. Okay? Sabi niya, ayoko na rito sa first year college. Pwede na akong pumunta doon sa aking majors. So pinuntahan niya ho yung dean. Ang sabi niya, Sir, pwede niyo ba bigyan ako ng accelerated college course? Sabi ng dean sa kanya, alam mo, bibigyan kita ng dalang illustration. Yung oak tree, para lumago at umaasa na maging mayabong yan, at maging isang punong talagang matibay, it takes 100 years. Yung kalabasa, 6 na buwan lang. Mamili ka. Gusto mo bang kalabasa ka? O oak tree? Meron hong proseso ang Panginoon. Pinalalago yung pananampalataya natin. Diyan pa ba kayo? Ha? Sino sa inyo gusto maging oak tree? Sino sa inyo ayaw yung kalabasa? Gusto ko lang yung kalabasa lutuin. Masarap. Diyan ba kayo? Roma 10:17. Kaya ang pananampalataya, bunga ng pakikinig ng naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. Ay kung hindi ka nagbubulay-bulay, kapatid, mabagal ang paglago mo sa iyong pananampalataya. Kung aasa ka lang sa sermon ko every Sunday, gutom ka mula Monday hanggang Saturday, kaya pagpunta mo rito ng Sunday para kumain ng salita ng Diyos, anong word natin doon? Hadak-hadak ka. Nadadapil ka kasi. Diyan pa ho ba kayo? Diyan pa ho ba kayo? Kung hindi ho kayo marunong mag-quiet time, huwag kayong mahiya, lumapit kayo sa pastoral staff. Tinuturuan namin kayo, pero tinuturo ho yan taon-taon eh. O? Ang bunga ng pananampalataya ni Jairo. Yan! Lucas 8:54-55, ngunit hinawakan ni Jesus ang kamay nito at sinabi. Anong sinabi ni Lord? Ineng, nene, bumangon ka na. Ano ba kaya? Sa Hebreo ho dyan, Talitha kum. Anong sabi ng 55? Nagbalik ang hininga ng dalagita at ito'y bumangon. Pagkatapos pinabigyan agad siya ni Jesus ng pagkain. Alam niyo po yung Tagalog translation nung sinabi na nagbalik ang hininga. Pag binasa niyo yung original Bible word at yung English translation mas maganda, ang sabi po doon, her spirit returned. Ang tao ano? Katawan, kaluluwa at espiritu. Umalis na ho yung kaluluwa at espiritu nung babae, kaya patay na eh. Ano ginawa ni Lord? Pinabalik. Balik na. Talitha kum, inig. Wow. Naalala ko yung isang member natin. Kasi nung tumawag siya, sabi niya, Pastor, ako kasi umiyak sa Pilipinas, ano? Ano nangyari? Bakit yung asawa ko naman, ano? Ha? Ano nangyari? Naglalakad ko siya. Sabi niya, aso niya, bigla na bumaligta eh. Ha? So, siyempre, member ho natin matagal dun. So, nag-iiyak kami sa telepono. Sabi niya, tapos sa ng memorial service, pinapakita yung mga pictures. Sabi ko, bakit
Bakit nakahiga lang siya doon sa parang na banig? Ba't nandun na? Ito sabi niya sa akin, kasi pinagpe-pray na namin, pastor eh. Baka bubuhayin pa siya ni Lord. So ano nangyari? 8 oras na, nangingitim na yung bangkay niya. Kaya pinakuha ko na sa punerarya. Diyan ba kayo? Andiyan pa ho ba kayo? Sabi ko kay Linda, pasunog mo agad ako, yung abo ko, ikalat mo doon sa likod ng bahay natin. Para hindi ka pasukin ng mga alligator. Andiyan ba kayo? Pag naghiwalay na espiritu kaluluwa sa katawan, wala na. Ha? Dead ball na yun. Ang sabi ng Bible, haharapin na sa Panginoong Kristo, ikaw ay huhusgahan agad kung sa dagat-dagat ang apoy ka o sa lungsod ng langit. 1:47, sabi po ng Panginoong Jesus, pakatandaan ninyo, ang sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. Yun ang mas mahalaga. Ano po yung point, Pastor? Yung pamabae, ano po, yung dalagita, nabuhay na maguli, Renaissance painting, o she revived, nabuhay uli, pulot aral, basahin natin malakas, ang pinakamahalaga ay ang buhay na walang hanggan sa lungsod ng langit. Mayroong ka ba nito? Karati ho ng worshipers kanina, guests. Ayun ang sabi ng Lord sa akin, papadala niya tayo ng mga guests, mag-imbita tayo. Lahat sila ngayon, mabuting balita! Yun yung legacy of care, puro Katoliko yun. Dala-dala ko yung pagkain ko. Nakita ko sila rito. Naka-uniforme sila, pati yung pantalon, pink yung shirt nila. Tapos pag ganun-ganun sila. Nagpa-practice sila kasi sila susunod sa sayaw. Pagkainit-init. Sabi natin ko na lang, sabi ko, wow, gagaling niyo pa rin. Sabi sa akin nung isa, nagustuhan ko ho yung homily ninyo. Sa Katoliko ho kasi yung homily, yun yung sermon ng pare. Diyan ba kaya? So inatay ko na lang sabihin sa akin, salamat, Father Roti, inimbita mo ka. Daw pa ba kayo? Narinig nila yung mabuting balita kanina. Sabi ng isa, nagsabi niya, member pa natin, nagsabi sa akin, ano mo, Pastor, natutuwa ako na nagbigyan ng contrast yung dagat-dagatang apoy at yung lungsod ng langit. Sasabihin ko sana, tagal mo ng member dito, hindi pa baliwa. Unang Thessalonica 4:13-18. Mga kapatid, nais namin malaman ninyo katotohanan tungkol sa mga namatay na upang hindi kayo magdalamhati. Tulad ng mga tao walang pag-asa, ibig sabihin po yung mga tao na ang mga mahal nila sa buhay, hindi nakakilala kay Kristo bilang Panginoon at Tagapagligtas, talaga walang pag-asa. Tayo mga Kristiyano, sabi diyan, dahil naniniwala tayo si Jesus ay namatay at muling nabuhay, naniniwala din tayo bubuhayin ng Diyos ang lahat ng namatay na sumasampalataya kay Jesus upang isama sa Kanya. Andiyan ba kayo? Yun ang dakilang pag-asa Mahigit 120 na pong members natin. Kanina pinatayo ko yung mga pioneers, lalo na yung pumirma ng dokumento para itatag ang iglesia. Iilan na lang sila May tumayo rito, may tumayo ron, may tumayo doon. Sabi ko, hindi ko kilala yun kung sino tumayo. Sabi niya, lumapit sa akin, pasensya ka na, Pastor, tumayo rin. Sabi ko, she just wants to be identified to be a member of the church. Sabi ko, praise God. Kasi marami na umuwi sa langit, pero makikita natin muli kasi may resurrection. Ito ang katuruan ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo, tayo mga nabubuhay pa, tayo mga natitira pa, hanggang sa pagparito ng Panginoon na hindi mauna sa mga namatay na sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos, ng tinig ng arkanghel at ng tunog ng trumpeta ng Diyos, bababa sino? Ang Panginoong Jesus mula sa langit. Ano mangyayari sa mga namatay? Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna.
paano tayo natadatnan na buhay pa? Ito po. Pagkatapos tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin. You know word na titipunin, yan ho yung taken up, rapture. Yan ho yan. Maglalarang di tayo mawawala rito and instantaneously bibigyan din tayo ng resurrection body. Katawan na immortal, perfecto, at hindi na mamamatay. At tutuwa kasi si Brother Perry, nandito kanina eh. Almost 90 years old na si Brother Perry. Tapos si Little Sister Lede. Pinasalamatan niyo ba? Siya lang gumagawa ng magandang kutsara. Ha? Kain na kayo ng kain, hindi niyo pinasalamatan? Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman at yung mga mahal natin sa buhay. Di ba kayo? Meron ba kayong excitement na makita yung mga mahal nyo sa buhay na nasa langit na? Ha? Excited ako. Makita ko yung tatay ko, nanay ko, si Ate Ma. 120 miyembro ng Christ Cares Alliance Church. 3 memorial services starting this Friday ang gagawin natin dito. Sabi ko, Lord, ba't naman sunod-sunod? Sabi ng Lord sa akin, ako may desisyon yan. Hindi ka ba natutuwa na lahat ng mga yan nasa langit at ang ginamit ko para makarinig sila ng mabuting balita at tanggapin ako bilang Panginoon at tagapagligtas, Christ Cares Alliance Church. Tayo yun. Sabihin niyo sa katabi niyo, tayo yun. Tayo yung ginamit ng Panginoon. Andiyan ba kayo? Kaya inaantay-antay ko kasi magre-reunion tayo. Ha? Ni-imagine ko na, madami high five yun. Oh, pastor! Oh, salamat sa preaching! Oh. Kaya nga, palakasin din niyo ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng mga aral na ito. Pag tinuturo ko ito, sabi ko, ano ba nangyayari sa'yo? Nasakit na yung tuhod ko. Nasakit na yung balakang ko. Kaya wala ako. Yung mga dancing queen kanina, 2 lang doon, hindi senior eh. Sabi ko nung pagbaba nila, bakit ganon? Minsan di kayo sumisimba kasi masakit ang paa nyo at balakang nyo. Bakit nung sumayaw na kayo, wala naman pala sakit yung paa nyo at balakang nyo, magaling na. Kaya ang gagawin ko, every Sunday, pasasayawin ko na lang kayo. AI, lunsin ng langit. Di ba kayo? Diyan pa ho ba kayo? Sino sa inyo, sigurado kayo pupunta kayo sa lusod ng langit? Dahil tinanggap niyo na, Panginoon Kristus, bilang Panginoon tagapagligtas. Ha? Sigurado ba kayo? Oo, hallelujah. Sino nagsasabi sa inyo? Huwag muna bukas sa Lord. Tawa ka na ng tawa? Mabuting balita ka na. Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Ang pagsikapan o pagsikapan. Efesos 2:8. Sapagkat sa biyaya kayo niyang naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang sino man ay huwag magpapuri. Ang tao ay makasalanan, kaya hindi niya kayang ligtas ang kanyang sarili. Roma 3:23. Sapagkat ang lahat ay nagkasalanga at hindi nakakaabot sa kalwalatian ng Diyos. Roma 6:23. Sapagkat ang kabayaran ng kamatayan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan, kay Kristo Jesus na Panginoon natin.
ang Panginoong Kristo, Diyos na nagkatawang tao, ay namatay sa krus at nabuhay na magmuli upang bayaran ang ating mga kasalanan. Roma 5:8. Datapwat pinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na nang tayo mga kasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Ang langit, buhay na walang hanggan, ay matatanggap natin sa pamamagitan ng pananampalataya. Roma 10:9. Sapagkat kung ipapahayag mo ng iyong bibig si Jesus sa Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siya ng muli ng Diyos sa mga patay, maliligtas ka. Sapagkat ang tao ay nananampalataya ng puso sa ikatutuwid at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. Pahayag 3:20. Narito ako nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung sino man ay naminig ng aking tinig at pagbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Puso po ninyo kinakatok ng Panginoong Jesucristo at kung iimbitahan niyo po ang Panginoong Jesucristo sa inyong buhay at kayo ay tatalikod sa inyong mga kasalanan at susuko niyo ang buhay niyo sa Kanya, hindi lamang patatawarin, bibigyan pa ng buhay na walang hanggan. Ito po ang panalangin. Samahan niyo po yung mga awit. Panginoong Jesucristo, salamat po na pinako kayo sa krus at namatay para bayaran ang lahat ng aking mga kasalanan. Patawarin po ninyo ako. Tinatalikuran ko po ang aking mga kasalanan. Tinatanggap kita sa aking puso bilang tagapagligtas sa Panginoon. Amen. Behold, he comes. He's riding on the clouds. He's shining like the sun at the trumpet call. Lift your voice. It's the year of Jubilee, and out of Zion's hill salvation comes. These are the days of Elijah, declaring the word of the Lord. And these are the days of your servant Moses, righteousness being restored. And though these are days of great trials, of famine and darkness and sword, 'cause we are the voice in the desert, crying, preparing the way of the Lord. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. And the trumpet call. Lift your voice, the year of Jubilee, and out of Zion's hill salvation comes. And these are the days of Ezekiel, the dry bones becoming a flesh. And these are the days of your servant David, rebuilding your temple of praise. And these are the days of the harvest. The fields are as wide in the world, and we are the laborers in your vineyard, declaring the word of the Lord. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice, the year of Jubilee, and out of Zion's hill Salvation come. There's no God like Jehovah. 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 There's no God like
aming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa buhay na walang hanggan na inirigalo nyo sa amin ng libre, ngunit binayaran ng pagsasakripisyo ng aming Panginoong Jesucristo ay pinako sa krus, dumanak ang dugo para tubusin kami sa aming mga kasalanan. Salamat po sa 36 na taon na anibersaryo ng Christ Quezon Alliance Church. Wala naman po kami mensahe, yun lamang sapagkat yun ang utos nyo sa amin. Humayo kayo, gumawa kayo ng mga lagad ko. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Salamat po sa mga kaloob, sapagkat binabalik nyo rin sa amin, siksik, liglig, at humaapaw pa. At lahat po ay magsabi ng Amen po. Amen. So habang nagbibigay ho kayo ng mga kaloob, yung pa mga announcements. Happy birthday! Yan, happy birthday! Happy birthday! Anniversary celebrants, amen. O Diyos ang aming pagsamba. Andito ko kanina si Kuya Rudy at si Sir Wilma. Praise the Lord. O Diyos ang aming pagpupuri. Dakila Oh, ilang taon? Yan, hallelujah. ang iyong pag-ibig ay aming naman. Hindi ho this coming Friday, but the next Friday. So put it in your calendar. But will be texted to you. This coming Friday po si Really Ligpit. And the third Friday, yung po, after the Friday of Sister Felicitas, yung po tatay ni Michaela Freeman. Andito ho yung mag-anak kanina, yung tatay, yung mong mag-anak. So, very touching, emotional, but at the same time, we were able to minister. Ito. So, tandaan nyo yung mga announcements na yan. At kung pipilitin nyo, kung mamaya, i-announce ko na sa inyo ano may next major event ng Christ Cares. Para makapag-rehearsal na kayo ng maaga. Natutuwa lang ako at nagagalak sa Panginoon kasi umabot pa tayo ng 36 years. Yung mga kasabay ho nating churches nung itinatag ang Christ Cares, sarado na ho lahat yun. Tapos may mga itinatag pa after us, marami na rin ho sa kanila ang sarado. To God be the glory ho lahat yan. Ano po? Amen? Malapit kami patuloy sa iyo, aming Ama sa Langit. Nagpapasalamat, muli po tinataas ang pangalan niyo. Salamat po sa mensahe ngayong gabi. At Lord, yung pong pananampalataya ni Jairo, pananampalataya ng babaeng dinudugo na 12 taon, at dahil po sa pananampalataya, tumanggap sila ng inyong mga himala. Patuloy kayo naghihimala sa aming mga buhay. Ang pinaka-importante ay yung himala patungkol sa kaligtasan na matatagpuan lamang sa inyo, Panginoong Yesus, pag tinanggap ka bilang Panginoon tagapagligtas. Muli po ang pasasalamat namin kasi nakapagmabuting balita kami kaninong umaga. Siguro po mga 200 tao yun. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. At dalangin namin patuloy nyo kaming gamitin upang maibahagi ang mabuting balita hanggang sa inyong muling pagbabalik sa rapture at ang aming pong inaasam-asam na resurreksyon. Maraming salamat, yun po ang aming dakilang pag-asa. At sa aming paglalakbay sa mundong ito, salamat po Diyos, hindi kami exempted sa mga problema at iba't ibang dinadanas sa mga pagsubok sa buhay Kristiyano. Ang aming pasasalamat, lagi kaming may tagumpay sa inyo. At kayo nagbubukas ng bintana ng pagpapala sa kalangitan, ibinubuhos nyo ang inyong mga biyaya para sapatan ang aming mga pangangailangan sapagkat tunay kayong matapat, O Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Salamat po sa yakap ng pag-ibig ngayong gabi. At ang katapatan mo ay magpawalang hanggan. The Lord bless you, keep you, make His face shine upon you, be gracious to you, turn His face toward you. Give you peace, the embrace of God's unending love, the touch of strength and healing in your physical bodies, and the encouragement that the Lord Jesus Christ is always in charge and in control, and the Holy Trinity and God loves you and me. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, lahat po ay magsabi ng Hallelujah, Amen. Enjoy the anniversary night of Christ Cares on Our Church. Sa pag-ibig mong di nagbabago, salamat po Panginoon. Ikaw ang aming sandigan sa lahat ng panahon. Sa'yo kami nagtitiwala, wala man o mayroon. Ang pangako mo'y sapat, dakila ka Panginoon, purihin ka, purihin ka, O aming Diyos, purihin ka, dakilain ka sa aming pagsamba, purihin ka, Jesus, O Diyos, purihin ka. Ikaw lamang ang tunay na nagmamahal ng lubos sa aming may sala. Tinubos mo kami ng iyong